Alright, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin at ito na nga, nagulat China utos ni President BBM. Tapang ni PBBM ganti laban sa China. 4 malalaking project ihininto. Nako po mga ka-review natin, yan po yung ating pag-uusapan. Bibigyan natin ng reaksyon, komento at kritisismo mga ka-review natin. Pero bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At wag din pong kalimutang mag-subscribe, ha? Kaya Melv's Castle mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan mga ka-review natin, i-subscribe nyo na po. Melv's Castle yan, ha? Alright, at ito na nga mga ka-review natin, wag na natin ito patagalin. Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po, bagsik ni PBBM. Pinatikim sa China. Malalaking deal, ha? Pinabubuwag na. Yan mga ka-review. No regrets. Kakapasok lang na balita matapos buwagin ni Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa pinakamalaking proyektong pangtransportasyon. Muling nagulat ang Chinese ambassador sa kakalabas lang na muling balita. 4 kasi sa bigating railway project na popondohan dapat ng China ang hindi na itutuloy. Subic-Clark Railway, Mindanao Railway, North Luzon Railway at Bicol South Long Haul. Permado na ni PBBM ang kautusan at wala anyang pinagsisisihan ang gobyerno sa pagpapatalsik sa deal kasama ang China. There's not much movement on the financing, no? We requested the Department of Finance to help us look for other funding sources. There are other sources naman, kaya me personally, I'm not saddened about So it. there are no regrets? No regrets. Nagmamakaawa ngayon ang Chinese ambassador. Nais raw ng China ang palawigin pa ang pakikipagnegosasyon sa Pilipinas. Inilabas ang mensaheng yan matapos sunod-sunod buwagin ni PBBM ang infrastructure bill nito sa China. Pero mukhang malabo-labo nang ituloy ito dahil inanunsyo rin na naghahanap na ang Pilipinas ng bansang gustong pumondo rito. Pero muling giniit na hindi ito dahil sa nangyaring banggaan noong nakaraang linggo sa West Philippine Sea. Naman siguro kasi yung problem na yan, even before this tension in the West Philippine Sea, when the new government took over, the previous administration already told the Chinese government that they will not pursue the loan anymore. Inirerekomenda rin kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapahinto na rin ng trade ties ng Pilipinas at China. Pero hindi ba tayo malulugi dyan? At posible itong magdulot ng mas mahal na bilihin sa merkado. Paglilinaw ni Professor J. Batong Bakal, yes, tataas ang presyo ng bilihin. Pero kung aaksyon agad si PBBM at maghahanap ng mabait na kaalyadong bansa, magmumura rin naman daw agad. So po totoo po 'yun, no? Marami din tayo nakuha sa China, no? In the same way, marami silang kinukuha sa atin, no? Pero again, no, mas sa akin parang dihado pa rin tayo kahit kumukuha sila sa atin, kinukuha nila raw materials, mga mines, mga agricultural products. Tapos ang i-export nila sa atin ayan mga finished products na mas malaki na ang value, no? So parang dalawa. So yan mga ka-review natin, ha, balikan lang po natin itong paghihinto ng mga malalaking project, no, dito ni PBBM, no. Napaka good news po yan mga ka-review natin, no. Kasi nga po hindi na nga gumagalaw yung China mga ka-review natin, no. Hindi na sila lalabas ng pondo para diyan sa mga proyektong yan. So dapat na talagang hihinto, no. Para sa akin, opinion ko po ito mga ka-review kasi 'di ba? Lalo na po itong mga train mga ka-review kasi may awayan na tayo, may away na tayo sa China. Hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan yung China. Ngayon mga ka-review natin, kung sila pa rin ang magkukontinue dito sa ginagawang train mga ka-review natin, napakadelikado po nun para sa atin, no, mga ka-review natin. Kasi anong malay natin kung lagyan nila ng mga, di ba,
bomba, 'di ba mga ka-review natin, 'di ba? Posible 'yun, 'di ba? Kasi kung galit talaga sila sa atin, 'di ba? Pwede nilang gawin 'yon. Pwede nilang sabotahe, 'di ba? Isabotahe yung mga tren, 'di ba? Na magkukos ng mga accident. O, tayo mas maraming Pilipino po ang mga nganib dahil po diyan. Napakaganda po ng desisyon na ito mga ka-review natin para sa ating mga Pilipino. At bukod diyan mga ka-review natin, 'di ba? Talagang mahirap ng pagkatiwalaan po itong China. Kayo po ba? O, 'di ba? Kahit nga yung mga official natin, mga ka-review natin, nahalata na nilang, 'di ba? Delikado 'to, 'di ba? Kaya tigilan natin 'to, baka, 'di ba? Yun lang yung rinarason nila sa atin, yung binibigay nilang reason mga ka-review natin na hindi na daw gumagalaw, 'di ba? Hindi na ano ng China, ano ng pondo, 'di ba? Pero may mas maano pa diyan na mga rason. Isa na nga po 'yun, no, na baka isabotahe, no, ng China yung mga release, no, yung mga train mismo mga ka-review natin na mag-cause ng accident. No, kasi mga galit na ito sa atin, mga check 1 na to mga ka-review natin. Kaya advance mag-isip po ang ating gobyerno, napakagaling, di ba? Protektado agad ang sambayan ng Pilipino laban po dito sa mga sa China, di ba? At ito naman mga ka-review natin na tataas di umano, di ba? Pag i-stop yung pakikipag-trade, no, pakikipagkalakalan dito sa China, tataas di umano, sabi ni Professor, tataas ang mga presyo ng bilihin. Ang tanong ngayon mga ka-review natin, sa panahon ba natin ngayon, parang nasasanay na tayo na mahal talaga ang mga bilihin, di ba mga ka-review natin? Oo, maangal tayo pero wala rin naman tayong nagagawa, di ba mga ka-review? Kung di ang bumili. O masasanay rin tayo dyan. Pero mahirap din, pero kailangan natin gawin mga ka-review natin. Kasi, 'di ba? Parang pinaglalaroan lang tayo ng China dito mga ka-review. 'Di ba? Kung patuloy nating hindi puputulin, no? Kung patuloy tayong makikipagkalakalan sa kanila, tapos mayroon tayong problema sa West Philippine Sea. Ang kaso nga lang mga ka-review natin, kahit let's say masolve na po yung ano natin sa West Philippine Sea with China, mahirap pa rin pong magtiwala. Yun lang po di ba? Mahirap na pong magtiwala sa mga check po mga ka-review, mga sa China, di ba? Kasi nga po, doon pa lang sa West Philippine Sea, inaano na tayo di ba? Dinadown na tayo doon, no? So, mahirap talaga ibalik yung relasyon kung mayroon man, no, mga ka-review, na dating relasyon, kung mayroon man na magandang relasyon, di ba? Mahirap na sigurong maibalik yun kasi nasimulan na dito Kaya dapat lang i-stop na lang natin yung mga kalakalan, no, sa kanila para at least mabawasan din sila, di ba? Masaktan din sila, di ba, mga ka-review natin? Dalawang beses tayong naisahan, no? Una, nakukuha nila yung raw material, yung natural resources, tapos babayaran natin pagbalik sa atin, no? So, yan na nga po mga ka-review. Ano ko lang, isingit ko lang to dito sa sinabi po, no? Na yung mga raw resources daw mga ka-review natin, kinukuha sa atin, tapos binibenta rin sa atin. Parang ginigisa nga tayo talaga mga ka-review sa sarili nating mantika, di ba? For example na lang mga ka-review natin. Example lang ito mga ka-review natin let's say pinya mga ka-review natin. In-export sa China, 'di ba? In-export. Ginawang ano bang ginagagawa sa pinya? Bag or damit, 'di ba? Papel. Yan mga ka-review natin, ginawang ganyan sa China. Tapos ibabalik sa atin, mahal na. Nako. Binili sa atin ng mura, binenta sa atin ng pinakamahal na mga ka-review natin, no? Yan din po yung isa sa bakit hindi na lang tayong gumawa ng mga ka-review natin? Pag-aralan at para gumawa ng ganyan.
Ang hirap lang nito kung pati isda, no? Mga ka-review natin, binibenta sa atin ng China. Nako po, nagaling pa sa West Philippine Sea. Yan po ay example lang mga ka-review, ha? Example lang yan. Mawawala yung trade natin sa China, kaya mabawasan man lang, no? Sa akin, kaya namang palitan yun eh. Marami pa naman tayong ibang pwedeng pagkuhanan ng mga ganung produkto. At kung mapapansin natin, nakita natin sa mga sa merkado, no? Sa mga supermarkets, mga grocery, dumadami yung mga produkto galing sa ibang bansa tulad ng sa Southeast Asia, sa Europe, no? Sa Australia. Mas marami pa rin tayo nakukuha, no? I think. So kaya nating palitan, I think, yung kung ano man yung mawawala sa China, mapupunta rin yun sa atin sa ibang paraan through other countries naman. Talagang matindi ang ganti ni Pangulong Marcos Jr. laban sa China. Pero tama kaya ang naging desisyon nito o tayo mga Pilipino ang maaapektuhan? Kayo? So yan mga ka-review natin, tama po ba yung naging desisyon ng ating Pangulo na buwagin itong, di ba, stop na itong malalaking deal ng China dito sa ating sa ating bansa, tulad nga nitong mga train na ito mga ka-review. At dapat ba i-stop na rin yung pakikipagkalakalan sa China, pakikipag-trade mga ka-review? Sinasabi kanina ni Melvs Castle na baka tayo rin na mag-suffer, no, ng gagawing ito ng ating Pangulo, no? Well, sa opinion ko mga ka-review natin, diba, good job nga ito mga ka-review, diba? Kasi nga, seguridad ng taong bayan yung inuuna. Yung sarilis nga mga ka-review natin, yung sabi ko nga baka isabotahe yung mga trend, diba? Magkaroon ng aksidente. Isa po yun sa ko. Simpleng komento mga ka-review, ha. Tapos dito naman sa mga pakipagkalakalan mga ka-review dito sa China, masasanay rin tayo kasi, di ba? Ngayon nga matataas na yung mga bilihin, no? Parang sanay na tayo, di na tayo nagrereklamo, di ba? Di ba? Magrereklamo talagang taong bayan diyan. Pero masasanay din tayo mga ka-review. Kung dito nga, di ba? Kung dito nga sa mga nangyayaring ito, nasasanay na tayo na walang kapalit. Dito pa kaya kung i-stop natin yung China, malaki po ang kawalan ng China kapag, di ba, na-stop natin. Tsaka malay ba natin kung gumaya nga, yan yung sinasabi ko mga ka-review. Or gumaya yung mga ka-allied natin na bansa at i-stop na rin yung pakikipag-trade dito sa China. O edi mas malaking problema yan ng China, di ba mga ka-review natin? Talagang isang dagok yan para sa kanila, right? Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-comment na lang din po yung reaction nyo about dito sa balitang ito. Kayo po ba ay nasasayahan dito sa balitang ito? Alright, okay mga ka-review. At wag din pong kalimutang mag-subscribe kaya Melvs TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Okay, panoorin nyo po.